What's up mga engineers? Ito nga pala ulit si Engineer Ice. Magsasolve ulit tayo ng problem sa hydraulics, which is yung hydrostatic force. Curved surfaces to. Paborito to na examiner. Lumalabas to sa board exam. So simulan natin. The sector gate shown consists of cylindrical surface, of which AB is the trace. The length of the gate perpendicular to the paper is 10 meters. So yung length daw ng gate. Ito yung gate natin. Yan. Medyo sector gate. Yan. At binigay sa atin yung radius, which is yan, 6 meters. And yung angle is 60 degrees. Binigay dito yung figure. Yan. So tayo maglalagay ng mga given. So number 1, determine the horizontal force in kilonewtons. Determine the total vertical force, kilonewtons acting on the gate. Determine the total force acting on the gate, in kilonewtons din yan. So simulan natin sa number 1. Determine the horizontal force, kilonewtons. In kilonewton. So yan. Alin ba dyan yung horizontal force? So guys, mga engineer, ito lang yung hydrostatic force, which is yun yan. Titingnan natin dyan sa figure na yan. Ito yan. Horizontal force. Siguro gets nyo naman yan. So kung titingnan natin yan sa 3D, bago pala yan, gagawin muna natin tong ano. Ang technique ko dito is gumawa ko dito ng triangle. Yan. So, sabi nga sa trigo, yan, parehas yan na angle. Tandaan nyo na lang to guys. Yan. So it is, pag nasa kanya angle, cosine. So R cosine. Pag wala sa kanya yung angle, R sin theta. Yung angle. Yan. Kaya ako siya ginawang ganyan para madali. Madali natin masolve yung mga susunod na hinihingi dito sa problem. Yan. Ginawa ko siyang triangle. Yan. Nakikita nyo. So, punta tayo sa horizontal force. So, kung titingnan natin yan sa 3D, ang projected area niya is rectangular. Yan. Yung tubig is ito. Yan. Ito. So, yan. Hydrostatic force. So, ilagyan natin ang center of gravity, yung projected area niya, which is yung rectangular, and yung center of pressure, which is nandyan yung hinahanap na horizontal force. So, ito is R sin theta, yung height ng projected area. And yun namang perpendicular to the paper is 10 meter. Diyan na yung papasok yung 10 meters. Yan. Ganyan na lang interpret nyo pag lumabas to sa board exam para hindi kayo mahirapan. And then, ano nga bang formula ng horizontal force natin? Which is same lang ng hydrostatic force, which is yung pressure ng center of gravity times yung area. PCG equals to unit weight times h bar. Yan, from the center of gravity to the surface of water. Yan. Yan yung h bar. So, ibig sabihin, kalahati nitong R sin theta. Which is, makukompute natin. So, yung area is yan, 10 times yung projected area ng force, R sin theta. Yan yung area. So, salpak natin dito sa formula. Horizontal force equals to 9.81. 9.81. Yan yung unit weight ng water, kilonewton per cubic meter. Kasi kilonewton naman hinahanap. Kung newton, edi 9,810. So, times yung sinabi ko, yung h bar, center of gravity to the surface of water. So, kalahati. Yan. Kaya importante yung ginawa natin na dito sa gumawa tayo ng triangle para makuha natin yung dimension. So, times yung area, 10 times R sin theta. Yan. 6 sin 60. So, equals to 1,324.35 kilonewtons. Yan yung sagot sa number 1. Dako na tayo dito sa total vertical force acting on the gate. Paano ba yan, sir? Yan. So, i-consider natin dito. Force vertical, di ba yan? Yan. Yung tubig na sinasalo nitong gate natin. Yan, sector. So, ano nga ba ang gagawin natin? So, ang style ko dito is, ginawa kong, yung weight ang kukunin natin. Ito, force din naman yan eh. So, ang formula nga pala is weight is equals to unit weight times volume. Volume nung hinahanap natin, which is yung water. Volume ng water. Yan. Titingnan natin is ito yung hahanapin natin. Kasi yan yung sinasalo ng gate natin. Yung force na yan. So, weight lang nung water na to. Medyo mahirap lang yung kukunin natin yung volume na ito. Itong water na to. Yan. So, madali lang yan. Ang ginawa ko dito is gumawa ko ng rectangle or square. Kung ano sa tingin nyo dyan. Yan. Ginawa ko siyang buo. Binuo ko siya. Tapos, minus ko yung area ng sector. Yan. Babawas natin dyan yung area ng sector. Ano pa kaya ibabawas natin para ito lang yung matira? Edi yung area ng triangle. Yan. So, yan yung ginawa ko. So, pagkuha ng volume area of water, ito yan. Area of rectangle, yan, isang buo, di ba? Minusan natin ang sector, yung sinabi ko. Minusan natin ang area of triangle, makukuha natin yung area ng water. Pero ang pinapahanap is yung volume ng water. So, i-times lang natin dun sa perpendicular. Sinabi dito is length of the perpendicular to
to the paper is 10 meter. I-times lang natin sa 10, makukuha natin yung volume ng water. So, yan, area of rectangle is, ilan ba? 6 times 6 sin 60 minus yung area of sector, dapat naka-radians. Tandaan nyo itong formula guys ng sector. 1/2 r squared, yung radius niya. Tapos yung theta, yung angle, naka-radians. So, yan, 1/2 times 6 squared yung radius niya. Tapos yung angle natin is naka-degrees, kailangan naka-radians. So, ita-times natin, pi over 180. So, tandaan nyo yan. Para din yan yung pagkuha ng yung sa RPM. Pag RPM naman, pi over 30 yata. Ayan. Minus, yun namang area of triangle, 1/2 times yung base, yung 6 cosine 60. And yung height niya is 6 sin 60. O ka natin area ng water pa lang ha. Baka malito kayo. Ita-times pa natin ito sa perpendicular length ng gate, which is 10. Magiging siyang volume. Yan. 45.33 cubic meter. So, makukuha na natin yung force vertical, which is 9.81 times 45.33. Yung sagot is 444.69 kilonewtons. Next is yung total force naman ang hinahanap. Ito yun. So, alam nyo na yung gagawin. Tinignan nyo, nakuha nyo na to, nakuha na natin to. So, ano lang yan, Pythagorean theorem lang din. Dali lang to, is squared lang natin. So, FR equals to square root of FH squared, yung nakuha natin kanina, plus FB, yung vertical force, nakuha natin. Salpak natin yung mga nakakuha natin. Makuha natin yung total force, which is 1,397 kilonewton. So, that's all. Thank you.